Sa magkapatid, ang tampuhan, normal. Hindi nawawala. Kadalasan nangyayari. Pero kung paiiralin natin yung pangunawa sa isa't isa at pagbababa ng ating mga pride, sigurado ako, walang kapatid na matitibag o maghiwalay o lalayo ang loob sa bawat isa. Dahil matibay sila. Magkapatid na galing sa isang sinapupunan ng ating ina. Iisang dugo ang nananalaytay sa ating dalawa, di ba? Yun nga yun eh. Parang pag sinabi mo yun, napakatibay yung dalawa. Pero masisira lang ng mga naging kwento na narinig mo galing sa iba. Kung minsan, galing pa sa mga katabi natin o yung mga taong nasa paligid natin at malapit din sa atin. Hindi maiiwasan, nagkakaroon ng inggitan, pero kung kayo matibay at marunong magbigayan sa bawat isa, kahit anong paninira ng tao o kahit na anong paninira ng tao dyan sa paligid mo, maitatanong mo yan sa kapatid mo. Kung totoo ba yan? Paano ba nangyari yon? Kasi nandun yung tiwala at respeto nyo sa isa't isa na dapat hindi mawawala. Dahil once nawala yung respeto at tiwala, doon nag-uumpisa. Gumuguho yung pundasyon ng dalawang magkapatid na pinagtibay ng panahon. Dahil habang sa lumalaki sila ay magkasama at magkakampi sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga, nakakalungkot kapag pinairal natin yung pride, ako yung magaling, ako to, hindi mo ako pwedeng matalo. Ano na mangyayari sa dalawang magkapatid na dati hindi kayang tibagin ng kahit sino? E di wala na. Mabubuwag na sila. Nakakalungkot na mangyari, dumating yung mga panahon o pagkakataon, yung mga ganong sitwasyon bilang magkapatid. Sana walang mangyayaring ganon kung matututo tayong mapagkumbaba at marunong tayong umunawa at umintindi sa sitwasyon ng bawat isa. Dahil nga magkapatid kayo di ba? Kayo lang yung magtutulungan, magdadamayan sa oras ng hirap, ng ginhawa. Kayo yung magkasalo bilang magkapatid. Dahil yung ibang tao na nasa paligid nyo, minsan nga abang lang sila eh. Minsan gusto rin talaga nila masira yung tibay niyong dalawa. Gusto pa na nga nila subukin. Magbabangayan din yan, darating yung araw. Pero kung matibay kayo, tatawanan nyo lahat ng mga taong gustong manira sa inyo. Kaya sana, bilang magkapatid, lagi nyong iisipin, iisa lang ang pinanggalingan nyo. May iba man kayong pamilya, nakapagtayo ka man ng sarili mong pamilya, lagi mong tandaan, pag may problema ka, malapit ka pa rin sa kapatid mo. Bata man sa iyo yan, o matanda sa iyo, wala kang ibang unang iisipin o lalapitan ng ibang tao kundi yung kapatid mo. Kaya wag mong hayaan na masira kayo ng mga kwento ng ibang tao o ng kwento ng nandyan sa paligid nyo dahil yun talaga yung gusto nilang mangyari sa inyo. Kung babawasan nyo talaga yung tinatawag na pride, matututo kayo magpakumbaba sa bawat isa. Walang titibag.
dahil nga magkapatid kayo. Kaya huwag natin sayangin yung mga pagkakataon na pinatibay nyo sa mahabang panahon yung samahan ninyo bilang magkapatid na masira lang ng ibang tao. Tandaan nyo, iisa lang ang pinanggalingan ninyong magulang. Walang ibang magtutulungan kundi kayo rin lang. Dahil hindi naman tayo basta-basta makakalapit sa ibang tao, kundi sa kapatid mo lang. Sa kapamilya mo at sa pamilya mo, ikaw dadaing lahat ng problema mo. Maswerte ka dahil may kapatid ka. Paano na yung iba na nagsosolo sa buhay? Oo, naging masaya sila kasi lahat ng mga gusto nila na ibibigay ng magulang nila. Kasi wala na siyang iba o wala nang ibang pagbibigyan yung magulang nila. Paano? Kung walang kakayahan yung magulang na ibigay sa anak niya yung mga hinihinging pangangailangan, kawawa naman yung batang nag-iisa lang. Mag-iisip at siya yung gagawa mismo ng paraan para makamit niya yung mga gusto niyang bagay na makamit sa buhay. Wala siyang ibang malalapitan. Kung nawala na yung magulang, paano na? Kaya nga, di ba, mayroong mga bata na pupunta o nagkakaroon ng hindi magandang buhay o karanasan dahil solo lang siya. Pero kung may kapatid ka, meron sa iyong magpapayo, meron sa iyong magsasabi, tol, wag ganyan. Tol, ganito gawin mo. Sis, wag ganyan. Mali yan. Ito yung tama. Baka ka mapahamak. Meron gumagabay. Meron pumapatnubay. Bata man siya sa'yo, matanda siya sa'yo. Pero dahil kapatid mo siya, tandaan mo, mahal ka niyan kahit na ano pang mangyari sa inyo. Kaya mas lalo nating patibayin ang samahan ng magkapatid, hindi ito para sirain o buwagin. Dahil sa mundong ito, kayo lang talaga ang magkakampi hanggang sa huli. Hindi yung mga ibang tao, yung kaibigan mo, yung barkada mo, mawawala sila. Hindi sila permanente sa buhay mo. Pero yung kapatid mo, may mangyari sa'yo, nandyan sa tabi mo. Tutulungan at aalalayan ka kahit nga minsan masama ang loob sa'yo. Dahil may pundasyon ng pagmamahal. Hindi ka niya hayaan sa nilalagyan mo kung hindi ka niya iaahon o hindi ka niya tutulungan dahil kapatid mo siya. Ganon ang alam ko sa magkapatid, laging nagdadamayan, nagtutulungan. Di ba nga, yung iba pumapasok pa ng ibang organisasyon para magkaroon ng kapatiran. Hindi naman siguro masama yun dahil baka isa rin ako ron na pumasok sa ganong sitwasyon, pero yung natutunan ko nga sa buhay, yung kapatid mong totoo, ang siya mong tunay na kaagapay at katulong, katuwang sa araw-araw na pamumuhay, bagamat pinagmamasdan ka lang dahil ayaw nilang magalit ka, magtampo o sumama ang loob sa kanila dahil mahal ka ng kapatid mo. Diba? Ganun talaga ang buhay. Maraming mga distraction, pero huwag niyong hayaan na sirain ang samahan ninyo bilang magkapatid. Dahil kayo lang, 2, 3, 4 man kayo ang magsasama sa huli, lalo na pag dumating yung panahon ng pagkakaroon ng edad. Mahina ang buto. Di ba? Sinong dadamay? Kapatid mo. Kagaya ng ipakikita kong to, magkapatid sila. Nasa tamang edad.
nasa abot na nila yung tinatawag na senior citizen. Pero nakakatuwang pagmasdan dahil sa edad nilang yon, magkakasama pa rin sila. Tinutulungan ng bawat isa upang maging masaya. Yan ang tunay na magkapatid.